Sa nakaraan, matapos ang pakikibahagi ni Sid sa Busan Festival, siya ay bumalik sa pagpasok sa akademya pagkalipas ng ilang araw. Habang nagpapaliwanag si Prinsesa Rose ng tungkol sa darating na Student Council elections, biglang lumitaw ang isang barrier na sumisipsip ng magic, na si Sid lang ang nakapansin, at bigla silang inatake ng isang organisasyon na nagpapakilala na sila daw ang Shadow Garden. Lahat ng estudyante ay na-hostage sa auditorium maliban kay Sid na nagpanggap na patay. Ngayon, ang langit ay kulay pula habang lumulubog ang araw, at ang mahiwagang barrier na nakapalibot sa Midgar Royal Spellsword Academy ay nagiging pula din, habang ang mga nanghihimasok ay nasa loob pa rin na hawak ang mga estudyante bilang mga bihag, na kulong sa auditorium, nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa pagkadismaya. Tama si Princess Rose sa kanyang assessment, hindi na kailangang itali ng mga intruder ang mga kamay ng mga estudyante dahil hindi nila magagamit ang kanilang magic. Sa kabilang gusali, pinapanood ni Sid si Sherry Barnett ng mahinahon at dalubhasang pinipino ang artifact na nasa kamay. Pagkatapos ng tila eternity, matagumpay niyang naisaaktibo ito. Ngayon ay nagpatuloy sila sa planong gagamitin ni Sherry ang mga underground na daan na itinayo sa ibaba ng paaralan upang makapunta sa auditorium nang hindi nalalaman. Pagkatapos ay sisiguraduhin niyang ilalagay ang artifact malapit sa Eye of Avarice upang ihinto ang paggana nito. Tumayo siya at pumunta sa isa sa mga shelves, kung saan itinulak niya ang isang hugis parihaba na pindutan na nakakubli bilang isang gulugad ng libro. Ang buong bookshelf ay gumagalaw patagilid upang ipakita ang isang lihim na hagdanan patungo sa ilalim ng lupa. Dahil dito, nasasabik si Sid, ngunit nagpasya siyang hayaan si Sherry na gawin ang gawain ng mag-isa. Tumingin siya sa madilim na hagdanan, iniisip ang kanyang ama, naaalala niya ang isang mapait na bahagi ng kanyang nakaraan. Naalala niya ang kanyang ina, ang tanging kamag-anak niya noon. Dati siyang nagsaliksik tungkol sa Eye of Avarice, ngunit isang gabi, natagpuan niya ang kanyang ina na walang awa na pinatay, naiwan siyang ulila. Si Lutheran Barnett, ang benefactor ng pananaliksik ng kanyang ina at isang malapit na kaibigan, ay naawa sa kanya at inampun siya. Simula noon, naging malapit na sila bilang mag-ama. Ngayon, nararamdaman ni Sherry na ang sandaling ito ay ang oras upang suklian ang kabaitang ipinakita sa kanya ni Lutheran sa lahat ng mga taon na ito. Binabati siya ni Sid ng good luck, at umaasa siyang buhay at maayos pa ang kanyang ama. Nagpasalamat siya sa tulong, at pagkatapos ay bumaba sa hagdanan. Nang makababa na siya sa hagdan, nagtungo si Sid sa harapan at tumingin sa direksyon ng auditorium. Oras na para gawin ang kanyang grand entrance. Sa loob ng auditorium, ginagawa ng mga mag-aaral ang kanilang makakaya upang pigilan ang kanilang galit. Hinihimok nila si Rose, ang kanilang student council president para sa anumang mga plano o aksyon na maaari nilang gawin upang maibsan ang kanilang sama ng loob at galit, ngunit kahit na siya mismo ay gustong hiwain ang mga intruder sa lalamunan nito, ngunit hinahayaan niyang manig sa loob niya ang rasyonalidad. Pinipigilan ang kanilang mahika, at marami ang kalaban, kahit na lumaban sila sa hand-to-hand combat ay wala silang magagawa. Kung sakaling maibalik ang kanilang mahika, mag-iingat pa rin siya, lalo na sa lalaking nakasuot ng buong baluti. Kahit sa malayo, nararamdaman niya ang napakalawak na kapangyarihang nagmumula sa kanya. Sa wakas ay narating ni Sherry ang second floor bleach, malayo sa kaalaman ng terorista. Nakikita niya ang kanyang mga keskwela na binaril, at walang magawa sa kanilang sitwasyon. Nakikita rin niya ang pinuno ng intruders, na nakatayo sa entablado na tinatanaw ang kanyang mga bihag. Nakita niyang hawak niya ang Eye of Avarice, at alam niyang kinokontrol niya ito. Inilabas niya ang parang bulaklak na artifact, hindi pa rin niya nahanap ang kanyang ama, ngunit umaasa siyang ligtas siya sa kung nasaan man siya. Nagdarasal na ito ay gagana, pinaandar niya ang artifact, at inihagis ito sa lalaking naka-armor, at ito na nga ang hinihintay niya. Nang walang anumang babala, ang artifact ay kumikinang na maliwanag na orange sa hangin, halos mabulag ang sinumang tumitingin dito. Ang Eye of Avarice ay tumutugon sa kalapitan nito, gumagawa ito ng itim na kidlat na tila pumuputol sa hangin. Pagkatapos, nawala ang maliwanag na ilaw, na ikinalilito ng lahat. May kutob si Rose sa nangyari, kaya kumilos siya dito, inatake niya ang isang intruder na pinakamalapit sa kanya, at dinagdagan niya ng magic ang kanyang sipa para bigyan ito ng dagdag na lakas. Ang kanyang intuition ay tama, ang kanilang mahika ay na-unsealed. Inutusan niya ang kanyang mga keskwela na lumaban. Ang sumusunod ay isang suntukan na labanan, at ninakaw ang mga espada para ihak at hiwain, napapalibutan ng mga terorista ng mga estudyante, at sinisigurado ang mga ruta ng pagtakas. Nagulat ang mga intruder noong una, ngunit inutusan sila ng kanilang pinuno na patayin ang mga estudyante. Para naman sa mga sundalo, sinusunod lang nila kung ano ang utos sa kanila. Si Liu, na nakabalat kayo bilang isang estudyante ay nasa gilid, nakita niyang pinupulot ng lalaking nakasuot ang artifact na inihagis kanina. Naiintindihan niya ang diskarte nito, at alam niya na hindi magtatagal ay haharapin siya ng kanyang master. Napatingin din si Rose sa lalaki, gusto niya itong pabagsakin, kahit nakasalalay dito ang buhay niya. Ito lang ang tanging paraan na kahit papaano ay maipakita niya ang tapang at tiyaga ni Sid, na nakaharap niya sa preliminaries kanina.
Ngunit bago siya makapagsagawa ng anumang aksyon, ang mga glass panel sa bubong sa itaas ng auditorium ay nasira, na tumatalon mula sa kanila ay isa pang grupo ng mga nakahod na invaders. Ang isa sa kanila, na may isang detalyadong costume na may mataas at malawak na kwelyo, ay dumapo sa tabi niya. Pinupuri niya ang husay nito sa espada kaya naman natigilan si Rose para magsalita. Hindi nagtagal, itinaas ni Shadow ang kanyang itim na espada, ipinakilala niya ang kanyang sarili at ang kanyang mga tagasunod bilang Shadow Garden. Kasabay nito ay binanggit niya ang kanilang catchphrase, "We lurk in the shadows, to hunt the shadows." Sa pamamagitan ng isang senyales, malugod nilang inaatake ang mga terorista. Kinuha ni Rose ang pahiwatig na ito upang utusan ang lahat ng mga mag-aaral ng akademya na lumikas sa gusali, at ipaubaya ang labanan sa mga bagong dating. Sa kanilang pag-alis sa lugar, ang nasusunog na gas ay inilalabas sa lahat ng dako, na nagiging sanhi ng mga pagsabog sa bawat gusali sa bakuran ng paaralan. Hindi pa rin mahanap ni Sherry ang kanyang ama, nag-aalala siya na ang lahat ng usok na nagmumula sa lahat ng mga pagsabog at nasusunog ay maaaring magpalala sa kanyang pag-ubo. Nagpasya siyang bumalik sa silid ng kanyang ama, marahil ay nakatakas ito doon. Ang lalaking nakasuot ng baluti, pagkatapos bitawan ang gas, ay naglalakad sa daanan sa ilalim ng lupa palayo sa kaguluhan. Mula sa kanyang mga aksyon, masasabing pamilyar siya sa layout ng paaralan, at sa mga naka-install na amenities nito. Sa pagsunod sa landas, napunta siya sa isang pamilyar na opisina, na may mga shelves ng mga libro at journal. Naglabas siya ng lighter, at sinimulang sindihan ang mga libro sa apoy. Kailangan niyang makasigurado na walang may iwan na ebidensya na magtuturo sa kanya para sa kaguluhan na ito. Habang pinapanood niya ang apoy, narinig niyang nagtatanong si Sid sa kanya kung bakit siya nagsusuot ng ganoong costume. Parang natuklasan ang balat kayo niya. Tinanggal ang kanyang helmet, pinupuri ni Lutheran Barnett si Sid para sa tamang paghula kung sino siya. Tinanong siya ni Sid kung ano ang motibo sa paggawa ng lahat ng ito. Pagkatapos ay naglulunsad si Lutheran sa pagkukwento ng kanyang buhay, natamo niya ang pinnacle ng pakikipaglaban sa espada sa kanyang mga pangunahing taon, nagkaroon siya ng kasikatan, kaluwalhatian, at kapangyarihan. Ngunit pagdating niya sa tuktok, nagkaroon siya ng sakit na lubhang nagpapahina sa kanyang pisikal na lakas. Nang hindi niya gustong mamatay ng maaga, hinanap niya kung saan-saan ang mga gamot at artifact, hanggang sa nakilala niya ang ina ni Sherry. Ngunit sa oras na iyon ay sinisiyasat niya ang Eye of Avarice. Naisip niya na ito na ang sagot sa kanyang mga karamdaman, kaya nagpasya siyang tustusan ang pananaliksik, ngunit sa huli ay nabigo siya. Sinabi ng ina ni Sherry na masyadong delikado ang artifact kung ito ay mapunta sa mga maling kamay, mahigpit niyang inirekomenda na ibigay ito sa gobyerno. Nagsinungaling si Lutheran sa kanya sa pamamagitan ng pagsang-ayon, ngunit malayo yon sa balak niyang gawin. Isang gabi, sinaktan niya ang ina ni Sherry, sinaksak ang mga paa nito, bago itinusok ang kanyang espada sa puso nito, at binigyan ito ng magandang twist. Kahit gaano ito kaganda, ito ang perpektong pisikal na pagpapakita ng kanyang pagkakanulo para sa kanyang sariling mga personal na pakinabang. Kinuha niya ang Eye of Avarice, at gumawa ng maling kwento tungkol sa pagpanaw ng ina, hindi nalaman ni Sherry ang katotohanan. Sa isip niya, isang walang pusong mamamatay tao ang pumatay sa kanyang ina. Hindi niya kailanman maiisip na si Lutheran ang may kasalanan. Hindi niya akalain na ang benefactor at matalik na kaibigan ng kanyang ina, ang umampun sa kanya, at nagpakita ng kanyang kabaitan, ay maaaring magtaksil sa kanya. Matapos marinig ang kanyang kwento, napagpasyahan ni Sid na ginamit ni Lutheran ang kawalang muwang ni Sherry upang pasiglahin ang kanyang pagkamakasarili. Kinumpirma ito ni Lutheran, at tinanong kung nakakaabala ito kay Sid. Sagot niya na hindi siya sigurado, mayroon siyang ilang bagay na itinuturing niyang mahalaga sa kanya. Hindi pa siya nakakapagdesisyon, kung mahalaga ba sa kanya ang pagkakaibigan nila ni Sherry. Kaya't ang pag-alam sa kawalang katarungan, at kalupitan na maaaring madamang niya kapag nalaman niya ang katotohanan ay maaaring hindi mahalaga sa kanya. Gayunpaman, tinahak ni Sid ang kanyang sariling landas, at ginagawa niya ang iniisip niyang dapat niyang gawin, at iyon ay ang parusahan si Lutheran para sa kanyang mga gawa. Magkaharap silang dalawa, naghahanda sa pag-atake. Ang apoy mula sa nasusunog na mga libro ay kumalat sa buong silid, na ginagawang literal na impyerno ang lugar. Sa isang mabilis na paggalaw, nilaslas ni Lutheran ang kanyang dibdib, tiwala na ang kanyang kalaban ay namatay, nagsimulang lumayo si Lutheran. Ngunit isa pang mas malalim na boses ang tumawag sa kanya, lumingon siya sa likod, at nakita niya si Shadow. Alam na agad ni Lutheran na dehado siya rito. Inilabas niya ang kanyang alas, ang Eye of Avarice, at ang kapares nitong artifact. Pinagsasama niya ang dalawa at agad na na-activate ang unit. Ang lahat ng mahika na naibalik sa artifact ay nagsimulang bumalot sa kanya, kakilakilabot na nagbabago sa kanyang mga pisikal na katangian. Ang artifact ay sumanib sa kanyang dibdib, ipinagmamalaki niya ang kanyang bagong kapangyarihan, at pakiramdam na kaya niyang talunin si Shadow. Nagsisimula silang mag-sparring gamit ang kanilang mga espada, ang isa ay nagnanais na puksin, habang ang isa naman ay naglalayong magpalihis.
Si Lutheran ay nasugatan ng husto, ngunit hindi ito napigilan sa kanyang mga pag-atake. Sa isang pagkapatas ng kanilang mga cross swords, binyantaan niya si Shadow na ang lahat ng krimen na ginawa sa paaralan ay ilalagay sa kanyang organisasyon, ngunit hindi talaga nababahala si Shadow dito. Tinatahak nila ang kanilang sariling landas, gayunpaman, nakikita sila ng mundo, at ang pag-akusa ng pagpatay at panununog ay hindi sila mapipigilan sa paghabol sa kanilang mga layunin. Sa kagustuhang tapusin ito, mabilis na sinaksak ni Shadow ang mga paa at kamay ni Lutheran, pagkatapos ay hinawakan siya sa kanyang buhok. Kinukumpirma muli ni Shadow sa kanya kung sinaksak niya ba ang ina ni Sherry sa dibdib at binigyan ito ng magandang twist. Dahil sa takot, alam ni Lutheran kung ano ang darating, at iyon mismo ang ginagawa ni Shadow, kasama ang paghiwa-hiwalay ng Eye of Avarice. Sa kasamaang palad, ang eksenang ito ay nasaksihan ni Sherry, nang sa wakas ay makarating siya sa silid ng kanyang ama. Parang nabuhay ang kanyang mga bangungot, at sa pagkakataong ito ay ang kanyang foster father na nakahandusay sa sahig, duguan at wala ng buhay. Tinalikuran ni Shadow ang babae, mas mabuting hindi na niya malaman ang totoo. Dahil sa insidenteng ito, nagpa siya ang paaralan na bigyan ang mga mag-aaral ng maagang bakasyon sa tag-araw, upang maiayos nila ang mga nasirang gusali. Si Rose Oriana ay nagulat kay Iris kung ano ang nangyari sa loob ng auditorium, kabilang ang katotohanan na ang Shadow Garden ang nagligtas sa kanila mula sa mga terorista. Pareho silang nalilito sa tunay na katangian ng malabong organisasyong ito, at kung talagang nilayo nilang saktan ang mga estudyante ng akademya. Nagpa siya si Sherry na umalis, at ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa ibang bansa. Muli niyang pinasalamatan si Sid para sa kanyang tulong, at nagpaalam sa kanya. Samantala, sa kanilang punong tanggapan, ang mga miyembro ng The Shadow Garden ay gumagawa ng kanilang sariling mga gawain. Nakakatuwang makita na mayroon silang ginagawa sa labas ng kanilang mga tungkulin sa kanilang organisasyon. Una, nag-uulat si Gamma kay Alpha tungkol sa balita sa mga posibleng salarin sa likod ng hostage-taking at arson na nangyari sa paaralan. Gaya nga ng sinabi ni Lutheran, si Shadow at ang kanyang organisasyon ang pinangalanang sospek sa insidente. Si Alpha, gayunpaman, binanggit kung ano ang sinabi ng kanyang master, na sila ay tatahakin ng landas na kanilang pinili, anuman ang kanilang reputasyon. Ngunit ipinaalala niya kay Gamma na palakasin ang kanilang determinasyon, upang tularan ang mga prinsipyo ng kanilang master. Nasa kwarto niya si Beta, nag-iisip ng husto tungkol sa mga salitang ilalagay niya sa kanyang draft, na pagtantong wala siyang maisip, nagpa siyang lumabas. Naglalakad-lakad si Etios sa bahay na parang zombie, bitbit ang isang malaking wrench, bihira siyang matulog dahil sa kanyang pananaliksik at mga eksperimento. Kadalasan, palagi siyang nakikita ng mga katulong na nakahandusay kahit saan sa bahay, at kailangan nilang dalhin siya sa kanyang silid. Mahilig matulog si Delta, kaya ginugugol niya ang halos lahat ng oras niya sa Dreamland. Sinuri ni Epsilon ang sarili sa salamin, gamit ang slime na nakuha niya mula kay Shadow, minamanipula niya ito para gawing sexy ang sarili sa lahat ng tamang lugar. Tubhang insecure siya sa kanyang pisikal na anyo, lalo na sa malaking dibdib ni Beta. Kaya't sinisigurado niyang palaging ipakita ang sarili bilang isang matangkad na sexy at kurbadang babae, ngunit ang panahong ito ng kapayapaan ay tumatagal lamang ng maikling panahon. Tinawag sila ni Alpha na mag-convene, habang naghahanda sila para sa susunod na yugto ng kanilang krusada. Nagpadala rin siya ng imbitasyon kay Sid, na pumunta sa sagradong lupain ng Lindworm. Dahil ayaw niyang umuwi para sa summer break, at walang kawili-wiling gawin sa kabisera, sinunod ni Sid ang imbitasyon. Kailangan niyang maglakbay ng ilang araw sa pamamagitan ng tren, kung saan ginugugol niya ang karamihan ng kanyang oras sa pag-iwas kay Rose Oriana. Hindi niya sinasadyang makita siyang naglalakbay, at pinilit niyang samahan siya. Dahil sa kanilang laban noong mga preliminaries, at sa kanyang mga kabayanihan sa panahon ng siege ng paaralan, na-infatuated siya kay Sid. Nagkwento pa siya kung paano isisiwalat ang tinatawag nilang relasyon sa kanyang ama, pag-usapan ang pagpaplano para sa kinabukasan. Pagdating nila doon, nakilala ni Sid ang lungsod at ang rich history nito. Ang Lindworm ay isang umuunlad na metropolis na sumusunod sa banal na turo ni Goddess Beatrix. Ayon sa legends, matagal na ang nakalipas, binigyan ni Beatrix ng kapangyarihan ang tatlong bayani para talunin ang dakilang halimaw na si Diabolos. Ang isa sa kanila, na pinangalan ng Olivier, ay pinaniniwala ang pumutol sa kaliwang kamay ng halimaw, at ngayon ang relic na ito ay nakaimbak sa isang santuwaryo sa loob ng lungsod. Upang ipagdiwang ito, ang taunang festival ay palaging ginaganap sa Coliseum ng lungsod. Ngunit hindi lamang iyon, nasangkot din si Sid sa panibagong pagpatay. Nang gabing iyon, pinatay ang Archbishop Drake ng Lindworm Church bago siya bisitahin ni Alpha. Ang killer ay tumakbo kay Sid, ngunit bago siya makapagsaya, naisakatuparan na ni Epsilon ang huling hakbang sa pagpatay. Kung sino man ang pumatay sa arsobispo ay isang misteryo na malapit ng malutas sa ugnayan nito sa krusada ng Shadow Garden laban sa kulto ng Diabolos. Malalaman ni Sid kung bakit siya ipinatawag ni Alpha sa Lindworm, at kung bakit mahalagang malaman niya ang kasaysayan na pinaniniwalaan ng lahat sa lungsod.
Alamin ang higit pa sa mga susunod na yugto. Salamat sa panunood ng Part 5. Mag-like at mag-comment at magkita tayo sa Part 6.